Isang masaya, ligtas at malusog na araw sa inyong lahat mga bata. So tayo ay nasa ika-6 na linggo na ng ating pag-aaral para sa unang quarter ng GMRC 5. At ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay ang kahalagahan ng sariling pananampalataya sa paghubog ng mabuting asal at pag-alam sa mabuti o masama. So bakit ba mahalaga na sa murang edad ay marunong na tayo na manalangin ng taimtim at magkaroon ng sariling pananampalataya. So makatutulong kaya ito sa pagiging mabuting tao natin sa hinaharap? At makatutulong ba ito para ating malaman o masuri kung ano ang mabuti o masama? So ito yung mga bagay na ating pag-aaralan para sa linggong ito. At tama nga, kailangan sa murang edad tayo ay marapat na matuto ng manalangin, magkaroon ng sariling pananampalataya para naman unti-unting mahubog yung kabutihang asal natin at nang tayo ay maging isang mabuting mamamayan, hindi lamang para sa ating pamilya, hindi lang sa paaralan, kung hindi sa ating komunidad. Narito yung mga kasanayan at layuning pampagkatuto na inyong dapat na matamo pagkatapos ang pag-aaral natin sa linggong ito. Na isa sa buhay at nakapagsasanay ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng pananalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. So kasama na rito ang mga sumusunod. Para sa ating unang araw, tayo ay magkaroon ng maikling balik-aral. So, amin kayong gagabayan sa inyong gagawin para sa susunod na gawain. So, piliin mula sa kahon ang kahulugan ng mga sumusunod na babala sa daan o panandang pantrapiko. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Okay, so ano-ano kaya sa mga ito, Bawal pumasok, bawal lumiko, tumigil, bawal pumarada at dito ang tamang tawiran. So mahalaga na ating alam ang mga batas o mga traffic signs na ito, senyales pang trapiko sapagkat nakatutulong ito para tayo ay manatiling ligtas at maging maayos ang daloy ng ating trapiko. Bukod dito, yung kaligtasan ng bawat isa sa atin, mananakay man o maging motorista. Narito ang ating tamang sagot para sa gawain A. Ngayon naman, basahin at unawain ng bawat pangusap. So lalagyan natin ng kulay berde ang bilog kung ito ay nagpapahayag ng pagsasagawa ng sariling tungkulin sa mga batas trapiko at pula naman kung hindi. Okay, so maaari daw bang tumawid sa kalsada kahit nakakulay berde ang ilaw trapiko at siguraduhin lamang na walang paparating na mga sasakyan. Pangalawa, gumamit ng pedestrian lane, overpass o underpass kung tatawid sa mga kalsada, lalo na sa mga national road o highway. Ang pag-aaral sa mga babala o panandang pangtrapiko ay para lamang sa mga taong nagmamaneho o may mga pag-aaring sasakyan. Pang-apat, ang pagsunod sa batas trapiko ay pagpapakita ng pagmamahal sa kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Bilang 5, ang bawat isa, may sasakyan man o wala, marunong mang magmaneho o hindi, bumabiyahe man araw-araw o minsan lamang, ay may tungkulin sa pagsunod sa bawat batas trapiko. Narito ang ating mga wastong sagot para sa gawain B. So, puna ng graphic organizer, isulat ang mga salita o pariralang iyong mayuugnay sa salitang pananampalataya. So, gumawa ako ng aking mga salita, mga parirala. So, kasama na rito yung pagsamba, pananalig, personal na relasyon sa Diyos, taimtim na pananalangin, malalim ng kaugnayan, at paniniwala. So, para sa akin, ito yung mga salita o mga parirala na may kaugnayan sa salitang pananampalataya bilang mga Katoliko na may malalim na pananampalataya sa kahit na anumang Diyos na ating pinaniniwalaan. Alam kong napakahalaga sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Okay? So, hindi man lahat ay sa panahon ngayon may mga ilan na
tumataliwas na, hindi naman natin pwedeng husgahan ang kanilang paniniwalang ito o yung kanilang choice, no, na ito. Pero para sa mga batang katulad ninyo, para sa mga mag-aaral, no, na sa ikalimang baitang, ay sa tingin ko, no, bilang guro ay mahalaga na mahubog sa inyo, no, yung malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. So, paano mo mailalarawan ang gawain? Ano-ano yung mga naging batayan sa pagbibigay ng salita o pahariralang may kinalaman sa salitang pananampalataya? At para sa iyo, alin sa mga kasagutan ang may pinakamalapit na kaugnayan sa salitang pananampalataya? So, para sa akin, yung mga salita ay yung malalim na ugnayan sa Panginoon, no? Yung personal na relasyon sa Diyos at yung panalangin, hindi ba? Although marami tayong paraan sa pagpapakita, no, ng ating pananampalataya, pero iba pa rin yung ating personal, no, na relasyon, yung ating taimtim na panalangin na direkta sa ating Panginoon. So yun ay personal ko pong sagot, ano. So ang iba sa inyo ay maaring may ibang kasagutan at wala pong problema doon. Lahat ay ating igagalang. So, ang pananampalataya ay isang konsepto na binubuo ng iba't ibang mga sangkap at dimensyon na nagtuturo sa kahulugan at kahalagahan ng espiritualidad sa buhay ng tao ayon kina Hood at Gorsuch noong 2020 sa kanilang aklat na The Psychology of Religion, an Empirical Approach. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa oras ng pangangailangan. Ito rin ang nagtuturo sa atin ng mga mabuting gawi at pagiging mabuti sa ating kapwa. Okay. So para sa ating ikalawang araw, so masigit nating palalalimin ang ating pagtalakay sa ating aralin sa linggong ito. Okay? At ang kaugnay na paksa ay ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya. So punan ang graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan. So ano ba yung mga gawain na isinasagawa upang ipakita ang sariling pananampalataya? So kasama na rito yung pagdarasal, pagpunta at pagdalo, no, sa mga iba't ibang gawain ng ating simbahan o nung iba't ibang gawaing pagsamba. No, ito ay depende sa ating relihiyon na kinabibilangan. So, may iba't iba tayong paraan ng pagpapakita ng ating sariling pananampalataya depende kung sa ating kinabibilangan na relihiyon o organisasyon. So, pero sumatotal, no, kasama na rito yung panalangin, no, pagpunta sa ating mga bahay-sambahan o sa simbahan o kung saan man yung lugar kung saan kayo sumasamba o nagsisimba. Gayon din, yung pagtulong sa kapwa, no, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya. Yung pagtulong natin sa mga nangangailangan at napakarami pang iba. Ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong paniniwala sa Diyos o sa anumang relihiyon na pinaniniwalaan mo. Ito ay tungkol sa pag-unawa at pagtanggap sa mga paniniwala na nag-uugnay sa iyo sa isang mataas na kapangyarihan o sa isang espiritual na dimensyon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aaral, pagdarasal, pakikisalamuha sa iba't ibang relihiyon at pamumuhay ayon sa mga aral ng iyong pananampalataya. Ang layunin nito ay upang palakasin ang iyong ugnayan sa Diyos at ang paglago ng iyong espiritual na buhay. Sa pangkalahatan, ang misyon ng sarili sa pananampalataya ay naglalayo na patuloy na magbigay kahulugan, layunin at direksyon sa buhay ng isang individual sa pamamagitan ng kanilang ugnayan sa espiritualidad at paniniwala. Ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa paglago, pagbabago at paglilingkod sa kapwa. Hindi ba? Sabi nga, para saan ba? No? Para kanino ba tayo nabubuhay? Ano ba yung dahilan natin sa ating pagbangon? At kasabay nito ay yung nakakakuha tayo ng inspirasyon sa kabila ng iba't ibang hamon na dumaranas o dumarating sa ating buhay. No, nakakakuha pa rin tayo ng inspirasyon, yung makakapitan natin, bukod sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, ay meron tayong yung kumbaga nalalapitan higit kanino man, no, na kung saan nahihingahan natin ng ating mga
saloobin, no? At yung pagpapatatag ng ating ugnayan sa ating Panginoon o kung saan man na tayo ay nananampalataya ay malaking bahagi, no, ng paghubog ng ating pananampalataya at yung kumbaga yung pagkapit natin. Minsan, syempre, hindi naman perpekto lagi ang buhay, hindi laging masaya, madalas malungkot, madalas masaya. Kung sa iba, madalas masaya, yung iba naman ay parang bakit ganito na lang lagi, no, yung nangyayari sa aking buhay. May mga ganong pagtatanong na minsan kapag mahina yung ating pananampalataya ay bumibigay tayo bilang isang tao. Kaya ang isa sa misyon natin sa ating sarili ay yung patatagin yung ating pananampalataya simula pa lang sa murang edad. Nang sa gayon ay higit na lumakas yung ating kalooban, yung ating paniniwala na tayo ay laging may mapupuntahan, no, sa oras ng ating mga kagipitan, pangangailangan bukod sa ating mga minamahal sa buhay. At nagiging paraan ito para tayo ay mas lalong lumawak yung ating ugnayan, no, sa ating kapwa, no, sa ating sarili. Minsan yung personal nating sarili, no, kumbaga kailangan nauunawaan din natin yung ating personalidad. At isang bahagi dito na makakatulong sa atin ay yung ating pananampalataya. So sabi nga, nagbubukas din ito ng pagkakataon para sa ating paglago, yung pag-develop natin bilang isang tao, yung pagyakap natin sa pagbabago, hindi ba? At paglilingkod, no, nagpapatatag ng ating paglilingkod sa kapwa. So sa isang malinis na papel, sagutin ng mga katanungan, so gumamit ng 10 hanggang 15 pangungusap. So ano-ano ang iyong mga tungkulin sa paghubog ng iyong pananampalataya? Ano ba yung iyong ginagawa upang higit na mahubog, ma-develop at mapatatag ang iyong pananampalataya? So nagbabasa ka ba ng Biblia? Pinag-aaralan mo ba ang mga salita ng Diyos? Isinasabuhay mo ba ito? Ikaw ba ay dumadalo sa araw ng pagsamba tuwing linggo o tuwing araw ninyo ng pagsamba? Gumagawa ba kayo ng, halimbawa, nagkakaroon ba kayo ng mga pagtitipon na kung saan nagkakaroon kayo ng bahaginan, no, ng mga salita ng Diyos at kung paano nyo ito naisasabuhay at iba pa. So narito yung pamantayan kung paano mamarkahan ang inyong gawa. So titingnan ng nilalaman, organisasyon at balarila at orihinalidad. So paglalapat at pag-uugnay, puna ng patlang ng wastong salita upang mabuo ang talata at maunawaan ang nais nitong iparating. So piliin ang wastong kasagutan sa kahon o mula sa mga salita na nariyan sa inyong baba. Narito naman ang ating susi, no, at mga wastong kasagutan para sa ating gawain. Tayo ay pumunta na sa ikatlong araw. Mga gabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Ang pagpapasya at paghubog ng pananampalataya ay mahalaga upang mapalalim ang ugnayang espiritualidad at makamit ang pansariling pag-unlad. Narito ang ilang mga gabay at pamamaraan sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Unang-una narito ang pananalangin. Ang regular na pagdarasal at pagmumuni-muni ay maaring makatulong upang makipag-ugnayan sa espiritual na dimensyon at mapalalim ang pag-unawa sa pananampalataya. Sabi nga, kahit saan maaari tayong manalangin. Basta taos sa ating puso, no, tayo ay taimtim na nakikipag-ugnayan sa may kapal. So may mga bagay minsan na hindi natin mailabas o maibahagi sa ating mga mahal sa buhay. So maaari natin itong daanin sa panalangin. At naniniwala ako na sa pamamagitan na ito ay nakakatulong ito upang mapaluwag yung ating damdamin at maibsan kung ano man yung bigat na maaring ninyong dinadala sa inyong kalooban. So wag nating isipin na ay bata pa yan, wala yung masyadong pinagdaraanan. Pero
tingnan natin ito sa malawak na perspektibo na kung saan sa panahon ngayon hindi na rin biro, no, ang pinagdaraanan ng ating kabataan. May kanya-kanya na rin silang dinadala, marunong na rin silang may iba na hindi pa ganoon kakaya, no, hindi pa nila ganun kaalam kung paano dalhin yung kanilang emosyon. At may mga bata naman tayong hindi pare-parehas kasi ang pinagdadaanan ng ating kabataan. Kaya siguro may mga karanasan sila na hindi kayang sabihin o mga dinadala na hindi mai-open sa kanilang mga mahal sa buhay. At sa tingin ko, isang paraan para makatulong ay ang pananalangin. So bukod sa pananalangin, no, bukod sa nailalabas nila yung kanilang emosyon ay napapatatag na rin yung kanilang pananampalataya. So kasama pa nito ay ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan ng isang relihiyon ay nagbibigay ng kaalaman at gabay sa mga katuruan at prinsipyo ng pananampalataya. Minsan, no, hindi mo maiwasan kapag may pinagdadaanan ka, minsan naisip mong magbuklat ng isang banal na kasulatan at talagang parang yun talaga, yung parang ito yung advice sa'yo sa araw na iyon. At parang, bakit parang sakto na kung ano yung pinagdadaanan ko, yun naman ang lumabas, no, o bigla kong nabasa sa banal na kasulatan. Ito rin ay nagtuturo ng mga halimbawa ng pananampalataya sa pamamagitan ng buhay ng mga banal na tao sa kasaysayan. So, yung kanilang mga paraan ng pamumuhay, no, ay kanilang ibinahagi at baka may mga bahagi dito na may ugnay natin sa ating sariling karanasan na maaring magturo sa atin, no, kung paano natin dadalhin ang mga karanasan na ito sa kasalukuyang panahon. At kagaya nga ng kanilang karanasan ay yung pagkapit, no, sa ating may kapal at yung kumbaga higit pang mapatatag yung ating pananampalataya. Kasunod ay ang pakikisalamuha sa komunidad ng pananampalataya. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya ay nagbibigay ng suporta, inspirasyon at pagkakataon upang mapalalim ang ugnayan sa Diyos sa di pa pang miyembro ng komunidad. Sabi nga, napakasarap na isang komunidad kayo na nagpupuri at nagpapasalamat. Hindi ba? At ganun nga, isang paraan ito para maliwanagan tayo na hindi lang tayo nag-iisa. Hindi ba? May mga bagay na akala natin bakit parang tayo lang ang nakakaranas. Pero kapag tayo ay kabilang sa isang komunidad, no, na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, ay parang nagiging magaan ang mga dalahin natin sa buhay. Nagkakaroon tayo ng karamay, nagkakaroon tayo ng gabay, hindi ba, na ito ay kumbaga pansamantala lang. Kung anumang pagsubok na dumarating sa buhay natin ay pansamantala lamang. At kung ang lagi nating dapat pagtuunan ay yung mga biyaya na patuloy na dumarating sa ating buhay na higit nating dapat na ipagpasalamat. So maganda rin na tayo ay nagiging kabahagi, no, ng isang komunidad na nananampalataya. Sunod, paglilingkod sa kapwa. Ang paglilingkod sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, ay nagpapalawak ng puso at nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig at pag-aalaga na nagpapalakas sa pananampalataya. Diba? Sabi nga nila, subukan natin gumawa ng isang mabuting bagay araw-araw. Nakakagaan sa kalooban, iba yung pakiramdam kapag tayo ang nakakatulong. Hindi po ba? Kaysa tayo ang tinutulungan. So kung tayo ay may paraan naman na makatulong, hindi naman kailangan laging salapi. Hindi po ba? Maari tayong tumulong sa mga kaklase natin. Baka wala siyang baon nung araw na iyon at sa tingin mo ay sobra yung iyong pagkain sa araw, paari tayong magbahagi, no? O kaya naman tumulong tayo ng isang matanda na nahihirapang tumawid sa kalsada. Tumulong tayo sa isang kaklase natin o isang bata sa paaralan na nadapa, no? Yung paggawa ng mabuting bagay sa bawat araw ay nakakagaan sa pakiramdam at hindi mo na mamalayan lahat na ng ginagawa mo ay puro kabutihan na at para sa gaganda, hindi ba, ay kabubuti ng mga tao sa iyong paligid. Kumbaga, lagi ka nang gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa. So, isang paraan din ito para mapalakas yung ating pananampalataya. So, pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. So, kanina, di ba, yung pakikibahagi natin o nagiging
kapangkat tayo ng isang grupong panrelihiyon. Ito naman ay pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. Ang paglahok sa mga ritual, seremonya at pagdiriwang ng pananampalataya ay nagpapalakas ng ugnayan sa espiritual na dimensyon at nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapalalim ng pananampalataya. Yung ating pagsimba, yung ating pagsamba, yung sama-sama tayong nagbibigay puri, hindi ba, at nagpapasalamat. So malaking bagay iyon sa kumbaga isang paraan ito ng pagpapakita ng ating pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. Diba? Sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ating tinatamasa mula sa may kapal. At gayon din ang paghingi ng tawad sa mga bagay naman na hindi natin nagagawang tama o yung sa mga kasalanan naman natin. Sa pamamagitan ng mga gawain na ito, ang bawat individual ay maaring matulungan at magabayan sa kanyang paglalakbay sa sariling pananampalataya. Sa pamamagitan nito, magiging bukas ang isipan at puso sa pagtanggap ng mga bagong kaalaman at karanasan na magdudulot ng mga pansariling pag-unlad at paglago. So kapag nagiging matatag yung ating pananampalataya, nagiging mas bukas tayo, tinatanggap natin ang lahat ng mga uri ng pananampalataya. Hindi tayo nagiging madamot. Hindi mo iisipin na ito lang ang tama. Kung bagkus lalawak ang iyong pag-unawa, iisipin mo lahat, kahit sino man ang kanilang itinuturing na Ama o Diyos, ay sa paningin mo ay pantay-pantay, hindi ba? At kumbaga lahat ay iginagalang mo, inirerespeto mo yung paniniwala ng kapwa mo, kung ano man ang kanilang pinaniniwalaan at sinasamba ay iginagalang, hindi ba? At kumbaga naniniwala tayo na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kumbaga entitled sila. Meron silang karapatan na sambahin o paniwalaan ang nais nila at ito ay ating iginagalang. Ang mahalaga, hindi tayo gumagawa ng hindi maganda sa ating kapwa at ang iniisip lang natin ay kung ano ang nakakabuti sa ating kapwa. So gumawa ng isang poster na magpapakita ng iyong mga nagiging gabay sa paghubog ng sariling pananampalataya. So halimbawa ang inyong pamilya o ang inyong guro, halimbawa naman ng inyong pastor o ang inyong pari, o yung church leader ninyo o kung ano paman o kung sino paman na nagpapakita na nagbibigay sa inyo ng gabay sa paghubog ng iyong sariling pananampalataya. Kung meron kang spiritual advisor, hindi ba? So dito naman, sagutan ang organizer sa ibaba. Isulat sa mga dahon ng halaman ang mga gawaing nagpapalakas ng iyong pananampalataya at sa ugat naman ng halaman, isulat ang naging gabay mo sa paghubog nito. So ano ba yung mga gawain na yun? Nagkakaroon ka ba ng Bible study? May mga tiyak na araw ka ba na kung saan ikaw ay nangungumpisal? Higit bang napapalago o napapalakas ang iyong pananampalataya kapag nakikibahagi ka sa gawain ng simbahan o ng inyong relihiyon at marami pang iba. Ang pananaw na tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay pinahalagan at minamahal niya ay nagbibigay sa atin ng kahulugan at dignidad. Ito ay nagpapalakas sa ating pagmamahal sa sarili at sa ating ugnayan sa Diyos bilang ating lumikha. Ang pag-unawa at pagtanggap sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa ating mga puso. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili at sa Diyos, nagiging mas bukas tayo sa pagtanggap ng biyaya at pagmamahal, di ba? Mas patuloy ang pagdating ng mga biyaya sa atin kapag ang ginagawa nating pagtingin sa ating mga bagay-bagay o yung pagtingin natin o pananaw sa mga bagay-bagay ay laging positibo. So patuloy ang pagdaloy ng biyaya at pagmamahal at nagiging mas handa tayong magbahagi ng pag-ibig at kabutihan sa ating kapwa. So panuto, puna ng graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan. Isulat sa gitna ng dalawang puso ang pagkakatulad ng pagkakaroon ng pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa Diyos. Okay, so mayroon tayong isang tula rito mula sa panulat ni A. Sarmiento na ang pamagat ay pag-ibig, pagmamahal,
pag-irog o marami pang katawagan. Ang salitang pag-ibig, marami ring kahulugan. Gintong damdaming sa sarili di iparamdam, ibig kumawala sa puso kapag tinamaan. Biyaya ng may kapal, dulot ay higit kasiyahan. Itong pag-ibig kapag pumasok sa puso ni numan, gagamiting gabay nawa sa pagkakaintindihan. So ano yung aral na nais iparating ng tula para sa mga mambabasa? Hindi ba yung power, yung kapangyarihan ng pag-ibig, lalo na yung kapangyarihan ng pagmamahal natin sa may kapal, no? Ang maraming tayong maaring gawin sa ngalan ng pag-ibig, hindi ba? At nawa ang mga gagawin natin ito ay higit na sa kabutihan ng lahat, kasi minsan kapag nasobrahan ka din, no, sa pagmamahal ay may hindi rin naman itong magandang kaakibat, hindi ba? So sana yung kapangyarihan ng pag-ibig na dumaloy sa atin ay kumbaga may kinalaman sa paggawa natin, kumbaga lalo tayong ma-inspire na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. So maraming iba't ibang paraan ang maaaring gamitin upang ipahayag ang pananampalataya at pag-awit, at ang pag-awit ay isa sa mga paraang ito. So pumili ng isang awitin mula sa kinabibilangang relihiyon o pananampalataya na tumutukoy sa pagmamahal sa Diyos. Isulat ang piling linya na tumimong sa isipan mo at humanda sa pagbabahagi sa klase. So napakarami nating mga worship songs, hindi ba? Na talagang minsan kapag may mga pinagdadaanan ka, ay napakalaking tulong ng pakikinig sa mga awiting ito, hindi ba? Nakakagaan ng kalooban, parang sa pamamagitan na ito na ilalabas mo yung ibang emosyon mo, nakakatulong, no, sa pagpapaganda ng daloy ng ating araw, no, para sa araw na iyon. So tayo ay nasa ika-4 na araw na ng ating pag-aaral. So narito yung ating pabaong pagkatuto. Ang pananampalataya ay may malaking bahagi sa paghubog ng mabuting asal at pagtukoy sa tama at mali. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang isang tao ay may tungkulin na sundin ang mga prinsipyo at katuruan ng kanilang paniniwala na kadalasang naglalaman ng mga aral na nagtuturo ng kabutihan, katarungan at pagmamahal sa kapwa. Supunan ang pangakong pahina sa ibaba. Para sa ating pagsusulit, basahin at suriin ang bawat pahayag, isulat ang T sapat lang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad at M naman kung mali. Narito naman ang ating susi ng pagwawasto. At maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay naunawaan ninyo yung kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling pananampalataya sa murang edad. At ano ba ang naitutulong nito sa atin bilang isang bata, bilang isang tao? At kung paano ang pananampalatayang ito ay nagiging inspirasyon natin upang punuin natin yung buhay natin ng pagmamahal na nag-stem out, no, na nakakatulong sa atin para tayo ay makapagsilbi at magmahal, no, at makatulong sa ating kapwa. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa ating mga aralin para sa GMRC sa grade 5. So maraming salamat. Ako si Teacher Aisa. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!